Kamusta mga kapasgenyo at ka-YouTube? Ako si #WalkWithLan at ngayon maglalaan tayo ng ilang mga minuto, ilang mga minuto para sagutin ang tanong na bumabagabag sa social media. Bakit ganito? Grabe, sabi nila solid si Sara Diskaya sa lugar na ito. Pero bakit iba ang resulta at bakit parang si Mayor Vico pa rin, Mayor Vico Soto pa rin ang darling ng bayan. Kung ikaw ay taga-Pasig o kahit hindi, pero mahilig ka sa politika na puno ng drama, intriga at plot twist, buckle up. Dahil ngayon, dudukutin natin ang laman ng eleksyong ito sa Pasig. Hindi lang basta chismis ha, lalaliman natin ito gamit ang facts, analysis at konting banat para masaya. Kaya i-ready ang kape, i-pause ang Netflix at simulan natin ito. Bago natin simulan mga kababayan, i-hit nyo na yung subscribe button, i-like at i-comment nyo kung Team Vico kayo, Team Sara o Team Bahala na si Batman. Let's make this video go viral para marinig ng buong Pilipinas ang ating saloobin. Pasig City mga kaibigan, isang lungsod na kilala sa Ortigas Center, sa Pasig River at sa mga jeepney na para laging naghahabol ng oras. Pero ngayon 2025, ang Pasig ang sentro ng isa sa pinakamainit na laban sa lokal na politika. Ang showdown ni na Mayor Vico Soto at Sara Diskaya. Si Vico Soto ang batang mayor na parang superhero ng good governance. Siya yung tipong kapag naglalakad sa City Hall, may kasamang aura ng transparency at efficiency. Sa kabilang banda, si Sara Diskaya ang businesswoman na may dalang ayuda na parang Oprah sa Pasig. Kayo magkakabigasan. Kayo magkaka-medical mission. Pero bakit kahit na may ganitong laban, parang si Vico pa rin ang nangunguna sa puso ng mga Pasigueño. Ayon sa ulat ng Rappler noong April 27, 2025, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kung sino mas magaling mag-speech. Ito ay laban ng ideology, no? Good governance, laban sa instant gratification. Si Vico, 6 na taon nang naglilinis ng pamahalaan mula sa korupsyon ng nakaraan. Si Sara, bagong dating sa politika, pero may dalang resources na parang walang katapusan. Pero teka, bakit nga ba ganito ang resulta? Ano ang sikreto ni Vico o baka naman may mali sa kampanya ni Sara? Alam nyo, kung eleksyon lang ang labanan ng pera, baka si Sara ang may dalang Rolls Royce, Cullinan ng kumpanya. Customized pa with Hermes Orange Interior, sabi ng Bilyonaryo.com. Pero sa Pasig, para mas gusto ng tao ang jeepney ni Vico, simple, maasahan at hindi ka iiwan sa kalsada. Ang eleksyon ng Pasig ay isang case study ng Philippine politics. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Pasig ng 2023 ay may 2.1% poverty incidence. Mas mataas kaysa sa average ng Metro Manila na 1.1%. Kaya naman ang ayuda ni Sara ay tumitimo sa mga mahihirap na gustong-gusto ng agarang tulong. Pero si Vico, ang kanyang plataforma ay pangmatagalan. Mga reforma na hindi mo agad mararamdaman sa bulsa, pero magbabago ng sistema. Ang tanong, sa isang bansang sanay sa ayuda, paano nanalo ang good governance? Kung si Vico Soto ay pelikula, siya ang underdog na laging nananalo sa dulo. Noong 2019, tinalo niya ang Eusebio Dynasty, ang pamilyang parang may lifetime subscription sa Pasig City Hall. Fast forward to 2025, si Vico na ang may landslide victory noong 2022 at ayon sa mga survey, nangunguna pa rin siya laban kay Sara. Ayon sa Rappler, si Vico ay nag-save ng 1 bilyong piso taon-taon sa budget ng Pasig. 1 bilyon. Alam niyo ba kung ilang sako ng bigas ang mabibili niyan? Pero hindi lang yon. Si Vico ay kinilala ng US State Department bilang anti-corruption champion. Parang siya yung Batman ng Pasig. Pero instead na batarang, may dalang spreadsheets at data-driven policies. Isang araw, sa Plaza Rizal, nagtatanong ang isang residente na si Mike Akin, 41 years old, kung bakit si Vico pa rin ang pipiliin niya. Sabi niya, bakit ko pipiliin ang hindi ko kilala? Itong isa, napatunayan na ang liderato. Si Gladys Reynoso, asawa ni Mike, naman ang nagsabi, marami nang nagbago sa Pasig mula nung umupo si Vico. Ang mga ganitong kwento ang nagbibigay buhay sa kampanya ni Vico. Hindi lang siya politiko, siya ay Pasigueño na may puso.
Pero teka, hindi rin naman perpekto si Vico ha. May mga nagsasabi, Vico, masyado kang good governance. Wala kang papogi points. Pero sabi ko, sa panahon ng Photoshop at filters, ang tunay na gwapo ay yung may audit trail at clean records. Ang lakas ni Vico ha, sa kanyang track record. Halimbawa, ang kanyang data-driven transportation planning kasama ang Mobility Vision Plus ay nagbigay daan sa mas maayos na sidewalks at street lights. Pero ang hamon, ang mga reforma niya ay hindi agad nakikita ng masa. Ang pag-aayos ng sistema ay parang pagyeta, hindi mo agad makikita ang resulta. Pero kapag consistent ka, magbabago ang buhay mo. Sa kabilang banda, ang ayuda ni Sara ay parang cheat day. Masarap pero hindi sustainable. Ngayon pag-usapan natin si Sara Diskaya. Kung si Vico ay Batman, si Sara ay parang si Tony Stark. Mayaman, may karisma at may dalang high-tech na pangarap para sa Pasig. Siya ang CFO ng St. Gerard Construction. At ayon sa billionaire.com, may collection sila ng 40 luxury cars. 4 na po. Ako nga, 3 pares lang ng sapatos, ang meron eh. Pero teka, hindi nag-glitz and glamour ang dala ni Sara. Ang kanyang kampanya ay tungkol sa instant gratification, medical missions, charity drives, bigasan. Parang siyang Santa Claus ng Pasig bago pa man siya nahalal. Pero bakit kahit ganito kalakas ang kanyang ayuda, hindi siya makaungos kay Vico? No March 26, 2025, nag-post si Sara sa Facebook. Inakusahan ng City Hall na sinadya raw ilipat ang kanyang campaign kickoff sa Caruncho Avenue na magdudulot ng traffic. Pero sagot ni Vico, oh come on, at naglabas ng resibo ang mga dokumento na nagpapakita na si Sara mismo ang humiling ng Caruncho Avenue. Plot twist, di ba? Ang insidente ito ay nagbigay ng impresyon sa marami na si Sara ay maaaring hindi ganap na tapat sa kanyang mga pahayag. Ang lakas ni Sara ay ang kanyang resources at ang kanyang smart city vision, CCTV sa lahat ng lugar, digital tracking ng gamot, libre wifi, pero problema, ang kanyang ayuda ay may dalang baggage. Halimbawa, ayon sa philstar.com noong April 10, 2025, sa PWD ang pinilit magsalita laban kay Vico sa compound ng St. Gerard Construction. Ang ganitong insidente ay nagdulot ng duda sa integridad ng kanyang kampanya. Bukod dito, ang kanyang koneksyon sa St. Timothy Construction na dating kasama sa joint venture ng Miro Systems para sa 2025 elections ay nagdulot din ng kontrobersiya tungkol sa conflict of interest. Alam nyo, kung ako magpapakampanya kay Sara, sasabihin ko, Ate Sara, wag mo na ipakita yung 40 luxury cars. Ipakita mo na lang yung 40 bus para sa Pasig commuters. Pero seryoso ha, ang ayuda hindi sapat kung ang tao ay naghihintay ng tunay na pagbabago. Kaya naman mga kaibigan, narito ang sagot sa tanong natin. Bakit si Vico ang mahal ng Pasigueños? Simple lang dahil si Vico ay hindi lang nangangako. Siya ay nagdi-deliver, pero hindi siya nagdi-deliver ng bigas o pera, nagdi-deliver siya ng sistema na magpapabuti sa buhay ng lahat. Ang mga Pasigueño ay hindi bobo. Alam nila ang ayuda ay pansamantala, pero ang good governance ay panghabang buhay. Si Vico ay nagbigay ng pag-asa na posible ang malinis na pamahalaan. Halimbawa, ang kanyang 9.6 billion proyekto para sa bagong Pasig City Hall ay sinalungat ng ilang residente. Pero ipinaliwanag niya na ito ay para sa mas maayos na serbisyo sa hinaharap. Kung si Sara ang ayuda queen, si Vico naman ang governance king, parang siya yung laging may dalang PowerPoint presentation sa barangay meeting. Pero somehow, cool pa rin siya. Ang sikreto ni Vico ay ang kanyang authenticity. Sa isang panahon kung saan ang mga politiko ay parang influencers na lagi may content para sa likes, si Vico ay nananatiling totoo. Pero hindi rin natin dapat baliwalain ang suporta ng kanyang slate. Ang giting ng Pasig, ang kanyang running mate na si Dudut Jaworski, at ang kanyang city councilors ay nakatulong sa pagpapatupad ng kanyang mga reforma. Sa kabilang banda, ang Team Kayetis ni Sara ay nahihirapang makabuo ng parehong level ng tiwala, lalo na dahil sa mga kontrobersiya tulad ng smear video laban kay Vico. Kaya nga mga kaibigan, ano ang natutunan natin sa eleksyon sa Pasig? Una, ang good governance ay hindi sexy, pero ito ang tunay na nagbabago ng buhay. Pangalawa, ang ayuda ay maganda, pero kung ito lang ang basehan ng boto, babalik tayo sa lumang sistema ng patronage politics. At pangatlo, ang mga botante ay mas matalino kaysa sa inaakala natin.
Ang Pasig ay isang modelo na kung paano maaaring manalo ang prinsipyo laban sa pera. Pero hindi rin natin dapat kalimutan ang mga hamon, ang trapiko, ang kahirapan ng pangangailangan ng mas maraming serbisyo. Si Vico ay may third term para patunayan na ang kanyang mga reforma ay magpapatuloy. At si Sara, kung tatakbo siya ulit, kailangan niya magdala ng mas malinaw na plano, hindi lang ayuda. Sa susunod na eleksyon, baka si Vico ang tatakbo bilang presidente. Sabi nga ng tatay niyang si Vic Soto, heto ang susunod na presidente. Pero teka, sabi ni Vico, wag natin pansinin yon. Typical Vico, humble pero may star quality. Ang laban sa Pasig ay nagpapakita ng mas malaking trend sa Philippine politics. Ang laban ng new politics, laban sa traditional politics. Si Vico ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng mga leader na mas inuunang sistema kaysa sa sarili. Pero ang tanong, kaya ba nating i-replicate ang Pasig model sa ibang lungsod? O kailangan pa rin natin ng mga Vico Soto para magbago ang sistema? Kaya naman mga Kapasigenyo, iyan ang sagot sa bakit ganito. Si Vico Soto ang mahal ng tao dahil siya ang nagbigay ng pag-asa sa isang lungsod na dating nahihirapan sa korupsyon. Pero ang eleksyon na ito hindi lang tungkol kay Vico o kay Sara. Ito ay tungkol sa atin, sa mga botante na may kapangyarihang pumili ng hinaharap. Kung nagustuhan nyo ang ilang mga minuto na pag-aaral natin sa politika ng Pasig, i-hit nyo na yung subscribe button. I-like, i-share, at i-comment nyo kung ano tingin nyo sa labanang ito. Team Vico ba kayo? Team Sara? O team sana magkaayos na lang ang trapiko sa Pasig? Sabihin nyo sa comments ha. At bago i-feature natin ang sagot nyo sa susunod na video. Hanggang sa susunod mga kaibigan, manatiling matalino, manatiling kritikal, at huwag kalimutang magboto na may puso at isip. Salamat at magkita-kita tayo ulit.